Ato si Bao ng Diyos. But before that, let me share a verse. It says here in Psalm 63 verse 4. So I will bless you as long as I live. I will lift up my hands in your name. So there's no, ingon din na, I will bless you as long as I live. So kita, mga katawan sa Ginoo, mga anak sa Ginoo, giyatahan kita kinabuhi ni Lord, ni Jesus. He has sacrificed Himself for us to have the life. That's salvation. Because in the name of Jesus, there's salvation. So church, right now, let's worship Him with all that we are. Because it's not our life actually, it's His life that ihatag sa ato ba. And right now, we should be thankful. And let's give Him all our praises. Let's give our worship, our full energy, full attention, full focus. Yes, I'm Ginoo. So, come on, church. Let's glorify the name of the Lord. Let's give Him praise. Let's lift the name of Jesus. Because Jesus is here and He's listening. He's listening to the praises sa kasing-kasing right now. Lord, thank you, Lord, for your goodness. Salamat po, Diyos, na Ikaw nagkapabuhan sa kinabuhi. Salamat po, Diyos, sa songs na hinibutang sa kasing-kasing so that we can worship you with all that we are. And Lord, we believe, oh God, that you are the one who saves, that there's no other name who heals, who gives life, who gives freedom, oh Diyos. And Lord, we are here to worship you with all that we are, with no reservation. Thank you, Lord, for everything done in Jesus' name. Hallelujah. Salvation, one doorway that leads to God, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. I believe in resurrection, Christ's blood has been set free. I believe in resurrection. All praise to God our Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is, evermore will be. Jesus, my name, my name. For me, for me, I'm to mention, He's your
the attitude of worship right now, church. Because we're not done yet. And Jesus is still working. Hallelujah. We praise your holy name. He's worthy of all your praises. Worthy of that offering, of that perfume. So right now, church, offer your best worship to Jesus.
hands lifted up. Worship Jesus. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me. Fill me with your Lord. Yes, Jesus. Give your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart. Lead me in your love to those around me. Oh, Father God in heaven, this is our prayer, God. That you lead us every day in our life. You guide us, Lord. That our life will be built upon the foundation that is Jesus Christ. The assurance, Lord God, of our victories when we are founded, Lord God, in Antonia. So this is my prayer in Jesus' mighty name, that you work, you move in our hearts, in our lives, like never before. I pray, oh God, that you will empower us, Lord God, every day to desire to know you more in our lives, to know your heart for us. Lead us every day, God. Lord, we thank you, Lord God, for this opportunity to come, Lord, before your presence in the middle of the week. Maybe, Lord God, we have different experiences or needs. But Lord, we'll make sure, oh Lord God, that God will honor you. We'll come together as your church to honor you, Lord God. Even, Lord God, during weekdays. Salamat, Ginoo, matagusa imong panalaginan. Salamat, matagusa, Ginoong Diyos, imo ang giayo. Salamat, Ginoong Diyos, matagusa, imong gitabangan, imong gilingkod, imong gitudluan. Aron kami padayon magkinabuhi sa kinabuhi nga gusto nimo agi kanamo, Ginoong Diyos, kay imong mga anak na madaogon. So tonight, God, we give you glory, we give you honor for all the things that you have done upon us. And we magnify, we give you praise. Come on, just lift up your hands towards heaven. Salamat o Diyos. Oh, salamat o Diyos. Salamat o Diyos. Salamat o Diyos. We honor you tonight. Today, Lord God, have your habitation, Lord, in our lives, Lord. We thank you, Jesus. Oh, we give you glory, we give you honor tonight. We thank you, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. You may be seated. Praise the Lord. As I give the time kay Sister Mirna para sa pulong sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Before mo ato sa pulong sa Diyos, magamo sa our Heavenly Father, we thank you, Lord, for your presence, oh God. Lord, we thank you that you have brought us in this place, oh God. We magnify your holy name. Lord, we are going to meditate your word, oh God, and we are going to put it in our mind and in our heart, oh God. And we pray, Father God, that your word would become a rhema each and every one. It will be a living word to our lives, oh God. At it will be mo igabayan sa aming kinabuhi mo sa matag-anlaw sa panginabuhi mo. Salamat Ginoo sa tanan ug kimaya ang gibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Praise the Lord. Dahil nakabot din sa Book of Ruth, chapter 1. Actually ngayon, na ako'y duha ka verse na gihunang mo kanya akong share Wednesday. We are going to pray. Pero na-remember na ako one time na natulog ako. Huwag akong kamatahan to the word. One word lang yun.
nga na-remember na permanently gyud siya gabalik-balik sa ako, and then gi-remind ko sa Ginoo diri sa Luke chapter 1. Okay? So, actually, kung ato gid ni siya basahon ini nga intiro nga chapter no. Kini intiro nga chapter, istorya gid ni siya mahitungod sa usa ka family nga gikan dito sa Bethlehem o gikan sa tribe ng Judah, no? So sa siya ka family nga ang head ni atong nga family si Elimelech. O nihawa sila dito sa place. Kung tanaw na ako ini na chapter, kining Bethlehem or Judah, mo ni ang place ng mga chosen people. Pero ini si Elimelech, iyang family, idayan niya out from that place. Ni transfer sila dito sa lugar sa Moab. Mabasa na nato sugod sa verse. So, nadala niya ang iyang wife kasi Naomi, sa uban pa din ang pagkabasa, o ang iyang duha ka sons nga si Malon o si Chilion. No? Muna, dala niya, ang purpose nila nga muhawa sila dito kay grabe ang gutom. So, kung yung grabe ang gutom, na ay katuyanon. Kaya kung yung usa ka na experience kaya naggutom, dili lang pagkaon ng istoryahan ni anak. Even sa mga tanan aspect na siya, pag yung gutom, tanan aspect na ang maikot di anak. Not only sa pagkaon, not only sa apil na kaya sa katawag na gutom, ma-emotionally and physically disturbed na siya. So, ingan anak yun ang may tabo. So, muni ang nahitabo sa ilan ni Elimelech. So, nagpunaw na silang adventure silang laing lugar. Ato sila padulong sa Moab. Actually, ining Moab, dili ni place sa mga Israelites. Nagpanawag din nato. No place ini ng mga Gentiles. So actually, dili ta mag-focus diha. Itagaan ta lang mo overview kung say naadiri sa Ruth. Nganong niabot ni siya nga storya diri sa Biblia. No? Kining sa Ruth. Okay? So dito sa Moab, kining entero family ni Elimelech. Uban ang iyang wife, uban ang iyang duha ka anak. So ang hitabo dito, nanginabuhi sila dito, pero niabot ang time na naminyo, before pa ni Ana, nabiyuda si Naomi. Nabiyuda siya, nuwayan si Zanambana, napatay si Elimelech, o ang iyang duha ka anak naminyo ng Moabites, subot pa sabot dili Israelites, dili ka pareho sa ila. Kung sa uban pa na, outsider sa ilang mga chosen people, Moabites. So, dili yung believer, kaya namin yung ng mga bata ni Naomi. No? So, pero ang nahitabo, di anak nga time, napatay po ang duha ka bata ni Naomi. O nabayo po ang duha ka Moabites na mga asawa. So, kung tanaw na to ang situation, grabe ka desperado. No? Hikan sa gutom, napatyan pa, nawaya. So yun na. So dahil na kami inin sa tulo ka klase nga widows. No? Kining tulo ka klase nga widows, si Naomi, si Orpha, o si Ruth. No? Si Naomi, si Orpha, o si Ruth. Actually, si Naomi or si Naomi, asawa ni siya ni Elimelech. O si Orpha, daughter-in-law ni siya ni Naomi or Naomi, o si Ruth, daughter-in-law ko ni siya. So, aris ako sa sugod kang Naomi. So, hibawan ko, tulad ako, asawa siya ni Elimelech, mother siya ni Malon, o ni Chilion, o tungod sa iyang experiences. So, yun ka, gutom, nabalit sila, among gihapon, namatyan, pag siya mga anak, o bana. So, grabe ang iyang na-feel sa iyang heart. Grabe yun. So, in fact, kung basahon na ito diri sa verse 20, wag gani siya magpatawag ng Naomi. Nagpatawag siya sa iyang kaugalingong nga Mara. So, ngayon ginuman niya iyang kaugalingong nga Mara. Tungod kay iyang feeling nga, ang Ginoo nag-deal siya betterly. So, yun ang nawala ang iyang bana, nawala iyang duha ka anak. So, feeling niya nga, naman ang Ginoo, pero
apo. So kung tanaw na itong kinabuhi ni Naomi or ni Naomi, nakalagay siya sa Ginoo. Siya ang nagpatutog. Kaya naging maganda sa family sa mga Israelites, ang mga babae, matutulog na sila sa mga ilang mga daughter-in-laws. No? Si Jana siya, hatag siya. Kung kamala siya, kung ano ang kaayo sa Ginoo, sa iyang kinabuhi. Pero ni-feel siya o depression kung sa ato pangatay. Ni-feel siya na depressed kasi grabe kasi mo, di makaya sinang ka na mawayan imong loved ones mawaya. So, katong iyang ibati, katong iyang na-experience, iyang idala-dala. Idala-dala ito niya. No? In fact, na-share na niya sa iyang mga daughter-in-laws. So, usahay ko ng anak ko ng mga Kristohano mo. Nangalagad sa Ginoo, nakasabot mo ng mga promises, nagihatag sa Ginoo, pero usay makalimot. Usay ang ma-focus ka doon ka mga situation, mga circumstances na naghahatag desperation sa iyang kinabuhi. Mga circumstances na usahay pagtanaw, end of the world na. Nalala gani? O usap biskay ato sa mo share siya sa kamaayo sa Ginoo ang naan hinuon nga mga circumstances na di maayo ang maunay na ma-impart nato sa uban. Na usahay mag-exist na sa mga Kristohano. Kaya kung tanawin yun nato sa kinabuhi ni Naomi, nangalagay siya sa Ginoo. Kung na-impart na niya nato sa iyang mga daughter-in-laws. So, pero nakalimot siya nga ang Ginoo baya na ay nakumplano si ang kinabuhi. So kung kita usa ka Kristohano, kung naamang ganita sa ining situation ni Naomi, feel nato nga, mas dako man ang nga situation, mas dako ni siya na, bagan, di naman mo hapit makita ang kamaayo sa Ginoo. Just remember that Jeremiah 29:11, God has a greater plan sa atong kinabuhi. Sa gani ang Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Ano ba sunod? Not to harm you. Okay, plans to give you and a good future. Huwag yun na yung plano sa Ginoo. Huwag nakalimot di anak si Naomi. So ang kita po mga Kristohano, kung naanatain na situation, kita mo gawin. Atong hinugduman ang mga promises ni hatag si Ginoo sa atong kinabuhi. Tutok lang kita kaniya as the author and the finisher of our faith. Mas greater siya kaysa di ana nga situation. Ikaduha, nga wedo, ari kita kan Orpha. Inin si Orpha is the daughter-in-law of Naomi. Actually, wala niya libutan kung kinsay yung asawa ni Malon o ni Shilya. Pero daughter-in-law siya, isa siya sa mga asawa. Nakita niya kung unsa sila pagbuhi sa Ginoo. Actually, na-impart siguro sa iya ang kamaayos ng Ginoo sa kinabuhi ni Orpha. Sa kinabuhi nila ni Naomi o ni Elimelech. Pero umay nahita ko, sa time nga sila nakatuyong, naka-decide ini sa Naomi nga mubalik ngadto sa iyang kaubanan dito sa Bethlehem, Judah. Gusto na hindi mubalik sa Naomi, nga naglisod na magod siya. So, sa time nga mubalik na tanan siya, di na niya ni si Orpha. Okay, di ba naging ko ganina, gi-share ni Naomi unsay mga kabugaton, kasakit siya kasi niya to siya mga daughter-in-laws. So sa time na niyo na siya sa iyang mga daughter-in-laws, balik na ta dito. Kalisod na dito. Di na pwede. Wala tayo mga bana. Wala na ito. Mabuhat din. Balik na kita. Take ko ikan balik na ta. So, kung hinahitabo, din si Orpha sa din si Ruth, nanuwaw. Sila nga balik mga dito. Kami, asa man ni, ingon si Naomi, pilit na mo, ako raan mo balik. Ingon sa, tuwong gihapon ini si Orpha sa din si Ruth. Hilang sila, pero niro ni ingon ini si Orpha. Dili ko, hindi mo iban ka sa dako nimo. Gusto na ko iban nimo, hay ka pa sigon, iban ka sa dako nimo. Gabi nila hilang duhan nila. Si Ruth, waanay si Jano.
Hilom-hilom ani si Ruth, pero si Orpha ni siya, ipan lagi ako sa imo. Kami kahato, ipan yun ko. Pero pagkasunod, pag-ingon ni Kuan, kung ato yung basahon diri sa mga verses, no? Pwede na ninyo basahon. Ni pag-ingon ni Naomi, nga gusto gyud mong duhang mo ba nako? Wala na naman gyud ko'y mahimong bana. Hingnan niya, kung maski pamaminyo ako kuman gabi, mga anak ako makahulat ka ako nga mahimo ninyo ng bana ng akong anak. Subot pasabot, gusto ni Naomi i-impart sa duha niya ka daughter-in-law nga walay maayong future. Walay maayong future ang ilang pag-uban. Unsa may behavior ni Orpha. Ingon na kayo siya, hilang siya, ako na gilang ako siya ang Naomi siya. Goodbye. O, di ba? Kung muna, pero ang iyang heart, iban kang Naomi. Pero may nabuhat. Ang last ni Japaja Nakos, goodbye, bibiyaan niya si Naomi. So, naisay kita, kasay no, naipaabot sa usahay sa ato kinabuhi nga. Grabe na ito commitment sa Ginoo. Lord, ako kasi ko ano, Lord. Muban kasi ko ni mo, Lord. Pag-abot sa, Lord, di naman klaro, hindi na ang future din ng lugar. Lord, pahawayan niya ako. Gana pa. No, sa iyo na, behavior man ni siya. This is a behavior sa situation nga. Utusay, dili gani pabor sa ako. Dili, no? Wabot na usay sa ato kinabuhi niya na ay situation nga dili pabor sa ato nga. Ay, dili na mo. Pero ang commitment na ito, pero kinahanglan ka dyan. Trabaho kayo para sa buhaton sa Ginoo. Kinahanglan ka dyan. Ako ganun ko ano. Pero pag-abot din sa situation nga, di na pabor, ay, kamura sa anay. Anak, no? Amura pa si Orpha. Pero inyong dumanato kung naatainin na situation, ang Ginoo na higugma gihapon nato. Kung feel nato nga, mura magnaluja na ta. Mura, di na yun ang ato ng future. Nagingon diha sa Isaiah 40:31. Just renew your strength. I-renew lang yun ang inyong strength. Yung pa, just wait on the Lord and God will renew your strength. Ayun, anak lang. Paminaw sa Ginoo. Ayaw lang kong ingon na di na ko diha. Kitungod kay amoy ako weaknesses, di na ko diha. Tungod kay amoy circumstances, di na ko diha. Ayaw paglargo. Just wait on the Lord. Basahan Isaiah 40:31. Pamalihog ko na mo. Mas ganun atong basahon. Labi ni atain na situation, hinumduman nato. Isaiah 40:31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount out. But those who hope in the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Di tamang parehong ng Orpha. Nga mo atras. Ang usa ka Kristohanon, di yun ang kayo mo atras. I-allow yun niya ang Ginoo nga mo renew sa iyong strength. Ikatulong ang klaseng obedo na nabutan din sa Ruth chapter 1. Inin si Ruth mismo. So, actually, inin si Ruth, iinagin siya ni Naomi nga, oh, di ako man lagi ka. Diyan naman si Orpha. Nanong hindi pa magkaw, no? At dyan din sa verse 15. And she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people, and unto her gods return thou after thy sister-in-law. So, tabugaw pa ang sisa ni Naomi ala. Nga naman, pabilin man ka, nga di man na parehong pinuhuan, ato kasi imong God. Pero on-site behavior ni wrong. Nirigid ko ni Bilin. Wala, kagana sa itsang behavior. Ipakita ni Ruth ang itsang loyalty. In what way? Nag-ipakita ni Ruth ang itsang loyalty. Naghimog commitment si Ruth. Atong basahon sa verse 16. Nag-iingon si Ruth dali. And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go, and where thou laggest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God.
Where thou diest will I die, and there will I be buried. The Lord does so to me, and more also, if all but death part thee and me. So mo ni ang gihimong pledge. No? Naghimo tayo commitment kung kuan kami na si kuan commitment na kami. Pledge din ako sa iyo. Kaya nga na ang pagpakita ni loyalty ni Naomi. Actually, ano ni Ruth, ganito kang Naomi. Kung nakakip ko ano ng situation, perhaps nandun pagkaminyo ni Ruth ganito sa isa sa mga anak ni Naomi, naghimo na siya commitment. Pero nag-renew siya commitment ganito sa iyang mother-in-law. Mo ni ang isubutan din sa 16 and 17. So, unsa man yung implication sa atong kinabuhi as mga Kristohano. Remember na sa dihang giluwas ta sa atong buhi nga Diyos, i-surrender nato atong kinabuhi, naghimo kag commitment diya sa kaniya. Nagsaan ka, Lord, I surrender all. Pag yun, I surrender all, tanan ka sa zaon. Dili pwede nga I surrender all, kamot ra. Dili pwede nga I surrender all, matara. Tanan ka dyan, all good. So, whole being na, apel ang imong rights, apel imong will, tanan. Kaya kung tanawin ka natin diri sa 16, 17, na ay self-denial na gihimo ni Lord. Kita sa mga Kristohano, sa dihang nakadecide na pagdawat kang Jesus Christ as our Lord and personal Savior, naaputay self-denial na gihimo sa atong kinabuhi. Ganun ikinahanglan na ni siya sa atong kinabuhi. Ganun ikinahanglan man nato ang full surrender sama sa gihimo ni Lord. Nahinumduman nato na ang mata sa Diyos naa sa iyang mga katawhan na fully committed sa iyang presensya. Asa man nato na asa. Sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, nagaingon niya, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Fully, it means no reservation. So, kumyuntag ay sabot masabot galantaw permi ang Ginoo. Siya mga katawan niya na agyoy full commitment niya siyang presensya. Dili half commitment, dili 1/4 commitment, kundi tanan gayon ang gihatag kaniya. So, muna, no, inumduman nato na kung himog kanitan commitment sa Ginoo, ang Ginoo nagtanaw diyan. Di siya makalimot. Usay makalimutan. Di ba? I'm not exempted of this. Usay makalimot ang tao. Nga, wala, nag-commit ako ko ng Lord nga. Mo-pray ka dyan ako. Uy, nakalimot. Pero ang Ginoo, forgiving God ka na siya. So, abang kita makalimutan, just remember your commitment to Him. And just remember na ang God ng tanaw ka niya. Huwag ka niya pasagdi. Kita niya pasagdi. O, another po di anak. Yung pa, sa dihang nagkahimo siya commitment. Yung pa, gi-choose ni Ruth nga iyang silbihan ang family ni Naomi. Kaya naman siya diri, kung kinsay imong mga tao, kinsay imong pamilya, okay na ako. Kung kaya ka mo yun, at tubod ko. So, yun anak, so dihang nagkahimo siya commitment, i-apply niya siyang commitment nga mo service siya. Mabitaw na din sa Joshua 24:15. Sa dihang mo sa Kristohano, mga lagay siya diha sa Ginoo. Kinahanglan yun niya hinumduman nga mupili kayo ta sa pag-serve diha siyang presensya. So, diha sa Joshua 24:15, choose you this day whom you will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So, yun anak, ang commitment nato diha sa presensya sa Ginoo. And then not only that, nag-inom po diri sa diha nagkahimong commitment diha sa Ginoo. Ato siya higugmaon diha sa Matthew 22:37, nag-inom diha, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Apil na siya sa atong pag-commit. Dili gyud nato nakalimtan. O ining verse nag-inom diri sa Romans 12:1, present your body as a living sacrifice. Appeal ko na siya sa atong commitment.
So mo nang permiyo nga behavior nga gi-show ni Ruth as a show of loyalty niya ngadto kang Naomi. Mo ni atong himuon as a Christian. So ikaduha, ang ikaduha na behavior mo ni ang faith in action. O nag-ingon si Ruth, sige iba na ko nimo. Storya pa to ha, wa pa'y action. Storya pa siya, mo ni ako buhaton, mo niya. Sunod, pag umang istorya di anak ni Ruth nga tukang Naomi, nihilom si Ruth. O, dili no, sa verse 18, wala na siya mong istorya si Naomi, o niiban si Ruth. No? Wala. So, gipakita ni Ruth nga ang iyang istorya tinun-anay. Nay action. So, kita sa mga Kristohano, sa dihan nagkahimutang commitment, as a show of our loyalty, atong humuan og aksyon. Unsay atong saad sa Ginoo. O tinumduman nato nga ang atong action inubanan na siya sa pagtuo. Dili pwede nga maghimutang action, maghimutang trabaho para sa Ginoo nga walay pagtuo. Kay ngano masagulan na siya mga self-interest, masagulan na siya pride. So kinahanglan nato hinumduman nga kung naatay pagtuo with action, hinumduman nato nga ang atong confidence, ang atong hope naa sa presensya sa Ginoo. Wala sa atong kaugalingon. Kay nga naman, ibutang niya sa Hebrews 11:1, faith is confidence in what we hope for and evidence about what we do not see. So, confidence nato na siya diha sa presensya sa Ginoo kung unsay atong gihom. So, tanan akong pag-abuhato kung banan yun nato ng pagtuo. O nag-ingong po diha sa Romans 5 verses 1 to 3. We are justified by faith. Everything that we are going to do, we do it all for the glory of God. Amen? So, muingon ana ang atong faith in action. So, pinumduman nato nga sa James 2:14 and 17, faith without action is dead. So, mag-iba yun na, faith in action, and then faith without action is dead. So, iyon ana ang ikaduha nga behavior ni Ruth, o maayo po di siya nga modelo sa atong kinabuhi. Kung di ato ingon sa Ginoo, remember, ang inang Ginoo word, tabangin ko nga mahimong ako. Tabangin ko Lord, na ako limitations. Putag lang ko ini. So, God is gracious, He is loving, He is merciful. So, do not be condemned kung na ang ganang talihin nga situation. Ikatulo, samtang nagbasa ko din from verse 19 to 22. Nagbasa ko, ano yung reaction ni Ruth samtang naglakaw sila. Layo ba yan? Layo ang Moab, layo ang Bethlehem. Dili ko, ikan din rin pasinoglas na balka. Layo ka dun siya. No? Layo ka dun. Naglakaw sila. O nakaabot sila dito sa lugar. No, wala yung kimension diri nga ni complain si Ruth. Wala siya, wala kimension, ni complain siya. No? Wala. Silent lang si Ruth. Si Kuan Hinon, si Mara, si Naomi, sige na siya complain. Si siya hinon na, so kinagino na ako, namang yung kinabuhi. Nanay mo si Naomi. Pero sila ko yun. Kabanoban lang siya, kay kabalo siya, na siya pagturo sa Ginoo. Kabalo siya na naging buhaton ng Ginoo sa inyo. Yun anak, wala siya kong complain. O ni-persevere siya. Nagapadayon siya. Uban siya. Kay, di ba nalalim na, usa ka magtuturo, ngayon kauban, arang ka negatibo, ikaw sa arang ka positibo. Di lalim, no? Lain-lain mo guna-guna, mag-uban mo. Di lalim. Pero kung sa may kibuhat ni Ruth, silent lang siya. Wala siya mag-complain. Persevere lang siya. Padulong sila dito sa Bethlehem, Judah. Wala iyang complain. So, wag mo na ato buhat ang mga kaigsuunan. Sa dihan na nalagad ta sa atong buhi na Diyos.
Sa dihan na atay commitment, ibuhat nato atong commitment diha sa presensya sa Ginoo. Hinumduman nato that we should do all things without grumbling or arguing. Diha sa Philippians 2:14. Tanan nato pagkabuhaton, dili ta magpagudto. Kung di ta kasabot Ginoo, ano ko kasabot ni Lord? Tama ko. I-reveal sa ako, Lord, ano yung gusto. I-reveal sa ako, o amdan mo siya sa ako. Kaya kung mulay ko ganitan, bagut-but, mulay ko ganitan, argue na dahil ta, dili yun, why mahita mo? It will cause pain na hinuwan sa atong kinabuhi. Tinuod na, ang effect ni Ana is makaipikto na sa atong mental health actually. Maka-apikto na sa atong kasing-kasing. Mabitaw, dili sa Philippians 2:14, imuna to ang tanan nga dili ang pagtutod. Yung paniha sa 1 Corinthians 10:10, and do not grumble as some of them did, and like katong sa panahon ng mga Israelites dito sa wilderness, no? They were killed and destroyed because they grumbled. No? Nagpagod sila, ningon sila kang Moses na anong gidalangan ninyo diri sa wilderness, lutongon na kami nimo, kainit-init na lugar. Ninana, o kang nahita mo ato ng mga Israelites nga nag-grumble, o naman, wa sila kaabot sa promised land. Nawala sila sa kalibutan, no? Yun sila kaabot sa Isa at sa Diyos sa ilang kinabuhi. So, kita mga Kristohan, ang dili kita maging-ana. Ang atong focus ang Ginoo, dili kita magpagudbud, kay kung magpagudbud ta, di ta kaabot sa ni-promise sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, unsa may atong buhaton sa panahon ngayon ini? Na yung mga untoward incidents sa atong kinabuhi. Na yung mga desperate situations, circumstances na di na nakasabot, na usahin makaino na ta nga, ako naman yung katungod ligsan. Mura mang katug, nawala naman gazag ako. No? Yan no? Pag-feel mo na, halaga, saan naman eh? So, just remember that God is always there. Just pray. Mabitan na nabigyan niya sa 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. So just pray. Kaya ka na mag-ako ta sa Ginoo. Makaduoltan niya. Makabating na sa iyang tingog. Kaya ka na pag-ako nato, it is a two-way communication between you and God. So dili lang na ingon na nag-communicate lang ka perdi sa Ginoo, kundi mamina po ta sa Ginoo. Kung mag-pray ta. So kung muabot magali ang situation na ingon-ini na ready na kasi pagpungan, pause, and then ask the Holy Spirit, ask God, pray, even simple lang ang prayer, Lord, saan wala ka sa ko. So, di na nakutas ang mga kaigsunan. Before I end this, dili ko kamo i-end diri sa 1 Thessalonians 5:18. Nga sa tanan nato circumstances sa atong kinabuhi, atong pasalamatan, atong meditations. Dili kita maghuna-huna sa mga situation nga magkahatag ka nato anxiety. Dili kita maghuna-huna sa mga situation nga magkahatag ka nato desperation or kanang gibutang nila depression nga murag nauso na kuman. No? Dili nato na huna-huna, kundi i-remember nato sa atong commitment niya sa Ginoo. I-remember nato na kanang atong commitment, ato ng trabahoon o mag-persevere ta, magpadayon ta, o pasalamatan nato ang Ginoo o siya kanunay atong acknowledge siya ang kinabuhi. Amen? Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word, O God. Lord, we believe nga nakin makikistorya sa among kinabuhi karong gabion na Lord. Lord, kabalo ka kung sa'y nasa among kasing-kasing, kung sa'y nasa among hunahuna, Lord. Hindi makapapretend, Lord, sa iyong presensya. Iya po, sa mga tao that we are okay outside, Lord, kapag Lord, nakakita, cute ka, Lord, unsay nasa among hunahuna, unsay nasa among kasing-kasing. So, Lord, kung naami sa panahon Ginoo sa scarcity, ikaw magapuno, Father God. Sa tanan aspect sa among kinabuhi, ikaw magapuno, Father God. Sa kaluyahon, ikaw mag-renew sa among strength. Sa panahon Ginoo nga kinahanglan na mong giya, ikaw magagiya, O Diyos.
Lord, we pray nga ang imong Holy Spirit mo'y mag-abog sa among una-una, sa among kasing-kasing, sa matag adlaw, sa among kinabuhi. Dalaygon yun ka o Diyos, sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.